Hello everyone, welcome back to Beyond the Bridge. And this is me, Bridge. Ayun, it's been a long time since nakita nyo yung face ko kasi ilang episode akong walang muka. I mean, may muka pero picture lang. So, wala tong video na ganito. So, and explain ko lang kung saan ako nagre-record. Nagre-record lang kasi ako using my webcam. So, ganito yung video quality pagka solo lang ako kasi mas madali to, mas convenient to na nagre-record na ako sa PC. So, hindi ko na kailangan pang maglipat-lipat ng mga files. Pero, in the coming series, expect na maganda na yung quality kasi nga may mga makakasama na ako sa mga susunod na mga episodes. So, abangan nyo yan. And for today, simple lang yung i-share ko. Simple lang din actually yung topic for today. Kwento lang to. Magkukwento lang ako para may mai-upload lang. Hindi, actually marami akong nakalista na ng mga episodes talaga. But, hindi ko pa siya maumpisahan. So, ngayon, gusto ko lang magkwento. Yung normal na kwento lang. And for today's episode, it's about love. Kasi nga, as I mentioned, marami naman ako talaga na experience when it comes to love. Like, since elementary, sige, pagbigyan na. Yung mga nanonood dito ng mga bata, alam ko naman siguro walang manonood na bata at this time, pero baka lang, mahagip. Diba? Huwag niyong gagayahin kung ano man yung mga kukwento ko noon. Well, actually, yung elementary and high school days, ano naman yan mga puppy love lang naman yan. So, hindi naman yan yung mga moment na kailangan seryosohin. Hindi naman yun. So, yeah, let's start. Okay, so let's start with my first crush. Grade 6 ako nun. Naaalala ko yun. Kasi before that, may mga nagiging crush naman na ako. Grade 3. Feeling ko nag-start ako magka-crush grade 3 na. Hindi naman may iwasan yun kahit naman saan 'di ba? Kahit naman sino sa atin, feeling ko nagka-crush naman tayo, nag-start naman tayo elementary. So elementary pa lang, yan, may crush na ako. And yung crush ko, hindi siya actually sa school Parang kababata ko siya. Pero hindi ko masasabing love yun. Kaya itong ikukwento ko na grade 6 ako, yan, medyo, sabihin na nating may attachment na. Parang puppy love din. Ganon. Kasi, there's a difference naman between attachment, between love. Napakalaki ng pagkakaiba nun. Napakalaki ng difference nun. So, I will try to share it and explain it then later. Infatuation, ganon, crush, inspiration, ganon. So, it started, actually, hindi kami magka-classmate nung crush ko na yun. Tanda ko pa yung name niya, pero hindi ko na sabihin. Kasi baka mamaya, makarating sa kanya tong video na to Hindi naman natin alam, di ba? In the coming days. Kahit na ilan-ilan lang yung nanonood ng podcast ko ngayon, hindi natin alam kung, di ba, kung makakarating ba sa kanya, baka makita niya o ano. Hindi ko ba siya friend sa any social media accounts ko, pero last time, naalala ko, sinearch ko siya, tapos nakita ko siya. Malaki na yung pinagkaiba niya compared dun nung grade 6 kami. Pero grade 6 kasi kami, siguro ang may describe ko sa itsura niya, kamukha siya ni Carlo Aquino. So, imagine niyo na lang, tapos payat siya, na matangkad. Kasi nga, mahilig ako sa matangkad. As I always say, mahilig ako sa matangkad. Okay? So, unang-una yan, kapag matangkad, kahit na hindi ganun kagwapo, minsan nagugustuhan ko pa rin. Okay. So, it happened na nasa ibang section siya, taga-ibang section siya. Tapos, nakita ko siya, as I remember, flag ceremony. Kasi, public school ako nung time na yun, nung grade 6.
And, yun nga, nakita ko siya sa isang flag ceremony one time. Nagkataon na yung pila namin, kasi di ba pag flag ceremony, magkakahilerang ganun, bawat section. That time, magkatapat yung pila nung section namin tsaka section nila. Tapos parang napatingin lang ako somewhere. Parang luminingon-lingon lang ako. Syempre pag flag ceremony, hindi ka naman ganun kaseryoso minsan. Minsan nga, kung saan ka pa tumitingin hindi ka naman ganun ka-focus. Pero hindi naman ibig sabihin yun na masama ka ng estudyante. It's just that, pag bata ka pa, madali ka lang talaga madistract. And then yun na nga, nakita ko siya, tapos sakitan ako sa kanya. Sakit niya. So parang, okay, wala lang naman to, crush lang naman to, tsaka hindi naman kami magkakakilala kasi magkaiba kami ng section. So, nung araw na yon, pinabayaan ko lang hanggang sa mga susunod na araw, susunod na flag ceremonies. Kasi ang flag ceremonies, every every Monday. So, kung yung mga nasa school nung panahon na yan, alam nyo yan. So, every Monday, ganun nga, madalas kami magkita na. Lagi nang magkatabi yung section namin tsaka yung section nila, hindi ko rin alam kung bakit. So, ang nangyari tuloy ayan na, paunti-unti nang nagkaka-crush ang ate mo girl sa kanya. Kasi nga, ang cute-cute niya, ang tangkad niya, tas parang ang bango-bango niya tignan. Hindi ko pa siya naaamoy nung time na yon, una pa, nung mga unang araw, syempre. Pero, naging crush ko na talaga siya until syempre, shinare ko na siya sa mga friends ko, sa mga classmates ko na, ay, alam mo, ang kit-kit niya, ganun-ganun. Tapos alam niyo yung mga buyuan nung elementary days na kapag ka may crush ka, tapos alam na mga ano mo. Syempre, pag nakikita nila yung crush mo, uy, parang itutukso-tuksoin nga nila, ititis ka nila doon sa crush mo na, uy, andyan si ano, uy, ganyan-ganyan. Tapos, yun na, naging official na crush ko na siya that time. Crush lang. Tapos lagi ko na siya nakikita. Hindi ko rin alam. Siguro tinutukso din ako ng tadhana ng mga panahon na yun. Simula na naging crush ko siya, lagi ko na rin talaga siya nakikita sa canteen, sa hallway. At ito pa ha, gusto ko lang share din sa inyo. Yung classroom namin, nasa first floor. Yung classroom nila, nasa third floor pa. So, talagang, alam mo yun, napakaliit ng chance na magkikita kami or magkakasalubong talaga kami. Pero, ang daming instances na palagi pa rin kami nakikita kahit na ang layo ng classroom namin. Tapos, lagi pa rin kaming magkakaano sa, hindi ko alam, iba yung section niya, ang layo ng numbers ng section niya sa number ng section namin. Parang section 7 yata kami, tapos sila parang section 3. So, ang layo. So, paano mangyayari na parang lagi kami magkikita? Diba? Tapos yun na nga, lagi siya nakita, tapos tinutukso-tukso siya sa akin. Tapos pag may one time na nasa canteen kami, ito na yung time na parang nalaman niyang may crush ako sa kanya. Paano? Sisihin niyo minsan yung mga classmate yung mga buyo, tsaka yung mga classmate yung mga mapang-asar. Na pag nalaman kung sino yung crush mo, wala na, tutuksuin ka na. Kasi pag nakita na nila yung crush mo, tapos nanduduong ka, syempre, mahalata na tuloy ng crush mo. So, one time sa canteen, di ko pa kasi alam yung pangalan niya nun. Excuse me. So, one time, nakita kami sa canteen. Kasama niya yung best friend niya. Lagi niya kasama. Tapos, hindi ko pa alam yung name niya. So, meron ako isang friend na babae that time na madaldal, makapal na mukha. I can say, na nagtanong talaga sa kanya straight kung anong pangalan niya. Tapos, tinuro na crush ka nito, no? Crush ka nito eh. Parang ganoon. So, ako, napatago naman ako that time na nakaka-bad trip naman to. Wala namang magawa tong babaeng to. Pero, dahil do sa kadaldalan niya, nalaman ko yung name niya. Then, simula noon, lagi na nila tinatawag, Tapos, syempre, alam mo, nakakatuwa lang din yung crush ko na yun. Kasi kahit na alam ko naman na hindi niya ako crush or imposible maging crush niya ako, pag tinatawag naman siya ng mga friends ko, nag-hi naman din siya. Tuwatango din siya, tas simpleng ngiti. Kaya ngayon yung nagustuhan ko sa kanya that time. Kasi mahilig nga ako doon sa discreet na hindi masyadong maligalig na lalaki. So, every time na tatango siya or ngingiti siya pag tinatawag siya ng mga friends ko, di mas lalo ko na-fall. Diyos ko, kahinaan ko yan. And then, yun na. Every time na nakikita kami, ngumingiti naman siya. So, parang, ang nangyari na,
kumbaga, acquaintance na kami. Na pag nagkakasalubong kami, tumatango naman siya. And alam ko naman that time na parang alam niya na rin na may crush ako sa kanya. Pero alam mo ang bait niya. Kasi never ka makakaano sa kanya na parang nandidiri siya sa'yo. Never mo mafe-feel na parang umiiwas siya sa'yo. Parang open din siya to make friends with other sections. Mabait siya. Mabait siyang ano. Tapos ito na, one time, syempre, ito naman si ate mo, girl. Pagpasensyahan nyo na. Kasi, ano pa lang ako noon, grade 6. So, medyo malandi-landi pa ang ate mo, girl. So, ako naman, nung ano na, bago na mag-graduation, siguro para mga 3 months away from the graduation day. Or 3 months away to the graduation day. Parang naisipan ko na, bigyan ko kaya siya ng gift. Parang ganun. Na, pag-ipon ako, tas bigyan ko siya ng gift. So, nag-ipon ako, yung mga baon ko, araw-araw iniipon ko. Tapos, bumili ako ng gift. Yung gift lang na hindi ito mahal. Uso kasi noon yung parang silver. Yung silver na bracelet, na hindi naman siya ganun kamahal, pero parang yun yung accessories karamihan ng mga boys noong panahon namin. So, bumili ako nun kasi nga, tinanong ko yung friend niya kung ano bang tipo niya, kung anong like niya, kung saan siya mas na-amaze ng mga bagay. Kasi gusto ko nga siyang bigyan ng gift lang, maliit na gift. Yung gift lang na parang wala ka namang inaasahan na magugustuhan ka rin niya. Pero gusto mo lang siya bigyan ng gift kasi nga nababaitan ka sa kanya. At the same time, crush mo siya. Syempre, papa-impress ka kahit papano, kahit alam mo hindi ka magugustuhan. So, bumili ako noon. Tapos, plinano ko na ibigay sa kanya yun siguro week before graduation. So, ito na nga nangyari. Nakabili na ang ate mo, girl. Sabi ko sa inyo, di ba, parang months. Hindi ko sure kung 3 months ha, pero months away na lang before the graduation yun. May time na ibibigay ko na sa kanya. Kaya lang, that time, na may mga usap-usapan na sa iba-ibang sections na meron na siyang girlfriend that time. Tapos, yung girl na nililink sa kanya, alam niyo, nakita ko, ang ganda niya. Describe ko siya, petite na babae. Although, hindi naman na ako mataba nung time. Hindi na ako ganun kataba nung time na yun, nung grade 6. Kasi, mataba talaga ako nung bata eh. Pero yung babae talaga, petite talaga siya. Tapos, ang ganda niya. Kahit ako nagandahan sa kanya eh. Ang ganda niya, tapos ang iksi lang ng buhok niya. Tapos, kahit maiksi yung buhok niya, bagay sa kanya. Tapos, parang ang linis-linis niya rin tignan. Pero, hindi ko na ba sinabing madungis ako tignan nung grade 6. Medyo maayos-ayos ako ng grade 6 kasi nasa mama ko eh. Nandun ako sa side ng mama ko that time. So, medyo may pagkababae naman ako that time. I can say. So, ayun nga, ang ganda ng girl. Tapos, parang ang feminine niya, kabaliktaran sa pagkilos ko. Kasi pagkilos ko parang akong boyish. Parang ko wala akong kaarte-arte sa katawan. Pero yung babae yun nga. So yun yung parang nai-issue na crush ko. Tapos parang nililigawan niya. Tapos malaman-laman ko para mga months or weeks na I think. Weeks na before the graduation. Parang yun na nga, girlfriend niya na. Tapos, one time nakita ko nga na magkasama sila, parang sinusundo niya sa classroom. Hindi rin sila magka-section. So, masakit that time. Hindi ko masasabi na first heartbreak ko yun kasi alam ko naman nung panahon na yun, tanggap ko naman na talagang hindi niya kaya i-reciprocate yung feelings ko. Kasi feeling ko hindi niya rin talaga ako type. Tsaka totoo naman kasi yung mga type niya ganun nga, mga feminine, mga alam mo yun, mga mainhin, tas maganda talaga. So, buti na lang, hindi ganun kalalim yung feelings ko sa kanya. Talagang hanggang kilig-kilig lang. So, binigay ko pa rin yung gift. Parang friendly gift lang. Tapos may letter lang. Kasi mahilig ako mag-ganon eh. Magbibigay ako, tapos may letter. Binigyan ko lang siya ng letter. Sabi ko lang, thank you kasi hindi ka suplado, ganon. Tapos, alam mo na siguro na crush kita, ganito, ganyan. Pero wala akong
I don't ask for anything in return. So, okay sa akin kahit na hindi mo ako crush kasi alam ko naman talaga from the beginning. So, ayun. Binigay ko sa kanya. And then, parang that was the time na rin na parang kahit na nakikita ko siya, crush ko pa rin siya. Nung nalaman ko na may girlfriend na siya, syempre nakakabawas din yun ng pagka-crush mo kasi nga, oo, may factor naman na namamagasa ka na baka pwede ka rin niya magustuhan, ma-reciprocate niya yung feelings, pero natutuwa ka pa rin sa reality na, ay hindi. So, marunong naman ako lumugar nung time na yun. And, alam ko naman na hindi niya ako matitipuan kasi nga, as I always say, nung mga panahon na yun, boyish talaga ako. Pero, yun na nga, continuation is, medyo crush ko pa siya, hindi na ganun kalalim, katulad nung una. Pero, meron naman nanligaw sa akin. Kasabay din nung grade 6 na yon. So, parang months before. Nung nagka-crush ako sa kanya, may nanliligaw na sa akin ng pumuporma. Ito naman nanliligaw na to. Napaka-imposible rin na magustuhan niya ako. Hindi ko rin alam paano niya ako nagustuhan at bakit. Okay. Ito, naman siya, describe ko siya as moreno, matangkad din, pero maangas siya. Okay. So, yun na nga. May nanliligaw sa akin that time. Actually, hindi ko masabing ligaw Parang nagpaparamdam lang. Parang tumutukso-tukso. Tapos hindi ako sure kung sigurado ba siya or totoo ba yung ginagawa niya or pinagtitripan niya lang ako. Kasi nga, yung lalaki na yun, siya, masasabi ko siya nun parang leader ng mga gangster nung panahon na yun. She's dating the gangster ang dating. Parang ganun, gangster siya. Tapos, maangas siya, matapang, parang lahat takot sa kanya, ganun. Tapos siya, yun nga, moreno siya, matangkad. Tapos brown eyes siya. Maganda yung eyes niya. Tapos, hindi ko masabi kung sino kamukha niyang artista. Hindi ko maano. Pero, imagine niyo na lang na brown eyes siya, tapos yung mata niya hindi naman ganun kalaki. Sakto lang. Tapos, yung ilong niya, hindi rin naman ganun katango. Sakto lang din. Hindi rin ganun kalaki yung mukha niya. Tapos yung buhok niya, hindi mahaba. Yung buhok na syempre pang elementary talaga. Kasi bawal naman talaga yung that time buhok na, bawal yung mga mahabang buhok. Ganun na lang. Tapos, yun na nga. Yun yung kasabayan nung crush ko na yun, na naniligaw sa akin that time. Tapos nung medyo nawawala-wala na, nag-fade na yung pagka-crush ko dun sa unang-una kong naging crush. Doon, sa school na yun. Si A, sige, sabihin ko na lang si A para hindi na kayo masyadong ma-confuse pa. So, si A, yun yung crush ko. Nabinigyan ko ng bracelet, okay? Tapos ito naman, yung pumaporma naman sa akin na gangster. Sabi na si E. Okay na. So, si E, consistent siya. Kaya lang, siya yung tao na parang hindi niya may express ng maayos yung admiration niya sa isang babae siguro. Kaya dinadaan niya sa angas, dinadaan niya sa yabang, dinadaan niya sa pabiro. I can say that. So, ganun yung setup namin. Lagi siyang, kunyari, pag recess time, lagi siyang, minsan bibigyan niya ako ng food, tas minsan tatabi siya, mang-aasar siya, ganun ang datingan niya. Pero, gentleman siya kahit na ganun siya, kahit na gangster siya. Tapos, madalas marami siyang kaaway kapag uwian. Ganun naman pag mga gangster, mga mga elementary, kahit high school, 'di ba? Yung may mga gang, yung may mga, hindi pa masyadong uso fraternity nung mga panahon na yun. Parang gang lang, parang group lang, na parang nagpapaangasan lang yung, alam mo yung mga grupo noon, kung sino mas malakas, kung sino mas maangas. Siya kasi malaki na yung katawan niya noon nung time na yun. Tangkad siya, si E. Tapos yun na nga, binigyan ko siya ng chance na, seryoso ka ba talaga? Sige, try ko. Sige, manligaw ka sa akin. Kasi nga, as I said, uso pa ang ligaw noon. So, nanligaw naman siya sa akin. Wala, actually, ilang buwan na siyang nagpaparamdam sa akin. Hindi ko lang talaga siya binibigyan ng chance. Kasi nga, ayokong magpapapatol sa niya. Kasi feeling ko pinagtitripan niya lang ako. Pero that time, binigyan ko siya ng chance. And, siguro after mga ilang buwan,
Yun nga, nung sinasabi ko nag-fade na yung feelings ko kay A, bago parang months before, siguro 2 months before the graduation, sinagot ko na siya. Tapos yun na, naging kami. At eto, take note, trinay ko. So, nung naging kami na, feeling ko 1 week lang naging kami. So, sobrang takot ko talaga sigurong masaktan. Medyo careful pa ako ng mga panahon na yun. 1 week lang kami. So, ganito ang nangyari. Okay naman kasi, nung naging kami, nung sinagot ko siya, intimidating lang. Kasi alam mo yung feeling na parang, siguro napanood yun na yung She's Dating the Gangster. Siguro napanood yun na yun, yung kay Catherine tsaka kay Daniel. Parang ganun kasi yung setup nung naging kami na, like, parang may mga note na huwag yung gagalo to, girlfriend ko to. Tapos, alam mo yun, yung paangasan na may girlfriend ako, ganito, ganyan, alagaan yung girlfriend ko. So, lahat ng mga members niya, sa sinasabi niyang ganggang niya, that time, syempre parang, alam mo yung parang madam ako. Parang akong madam na pagka nakikita nila ako, talagang sumasalute sila, ganun. Kasi ganun nga yung uso noon. Tapos mabait naman siya, gentleman naman siya, wala naman ako masabi sa kanya. Actually, hindi siya yung hindi naman siya pushy, na kapag ayaw ko pang makipag-kiss, alam niya na yon, hindi niya pipilitin yon. Gentle siya as a person, as a man, kahit maangas-angas siya. So, yun nga yung nakakatuwa sa kanya kasi pag makikita mo siya, parang feeling mo puro lang siya away, puro lang siya ganito. Pero, kapag nakilala mo siya totally, tas naging girlfriend ka pa niya, sobra-sobra yung service. As in, siya yung magbubuhat ng bag mo, dadaanan mo, yung mga dadaanan mo, parang ayaw niya nang may humaharang. Alam mo yun, pag may kumakanti sa akin, ganyan. So, nakakaganda siya that time. Pero, na-intimidate nga ako, as I said, kasi nga, kaya nag 1 week lang kami. Kasi nga, ang hirap nung ganun, na parang kang center of attraction. Hindi siya maganda for me. Parang medyo nakaka-overwhelm siya. Pati yung ginagawa niya sa akin. Knowing na hindi ko siya ganun kagusto kasi nga iba yung attraction at iba yung attachment ko kay A na una ko naging crush. So, medyo nakakalimutan ko si A noon pero hindi ganun kasi kadali na alam mo yon, pilitin yung sarili mo. Ayaw mo lokohin yung sarili mo sa isang tao na hindi mo naman gaanong gusto. Well, may chance na magkagusto ka pero kailangan pa ma-develop yung feeling bago totally magustuhan mo siya at ma-fall in love ka talaga sa kanya. So, that time, may kasama ring guilt yon. May kasama na rin siyang intimidation and at the same time, overwhelming. Tapos, hindi ko rin alam kung paano i-handle kasi nga first relationship ko, first boyfriend ko siya. Siya talaga ang pinaka. And wala kaming kiss, wala kaming hugs. Holding hands meron, pero kiss, hug, wala. So, nung sinabi ko sa kanya yon, naawa ako kasi, syempre, sobre effort niya eh. Katulad ng kwento ko sa inyo, lahat, ginagawa niya for me. Tapos, hindi siya ganun ka academically, brainy. Pero, nung naging kami, kahit papano, medyo, or naniligaw pa lang siya sa akin, kahit na naging kami na, medyo naging maayos naman siya sa academics niya. Siguro I can say naman mayroon akong effect naman sa kanya na medyo maayos-ayos kahit papano. So, nung sinabi ko sa kanya yun, sabi ko parang ayoko na, medyo tigil natin. Kasi parang hindi ko pa kaya hindi ko pa pala kaya mag-relationship, ganun. So, parang 1 month before or 2 months before graduation, yata. Basta malapit na mag-graduation nun. Hindi ko lang matansya kung gaano katagal. Kasi dati, nung mga panahon namin, alam nyo yung 3 months, yung 2 months, matagal yun, mahaba yun nung panahon namin. Kasi nga walang social media noon eh. Kaya medyo mahaba siya. So, in-explain ko sa kanya na maayos. Tapos, alam nyo, kahit maangas siya, tanggap niya pa rin. Sabi niya, okay lang. Kasi, hindi naman kita mapipilit. Sinabi ko rin naman sa'yo, at least trinay mo, at least pinagbigyan mo ako, ganun. Ang bait niya. Tapos after, kahit na break na kami, ganun pa rin siya.
Pag may kailangan pa rin ako, dyan pa rin siya, okay pa rin siya. Hanggang sa parang malapit na mag-graduation, ito na, practice na ng graduation friends kami ni E. Tapos si A, nakikita ko pa rin siya. Pero pag nakikita ko siya, may kirot pa rin sa puso. Knowing, lalo na knowing dahil ayun nga, alam ko na meron na siyang someone, ganon. Pag nakikita ko siya, may kurot pa rin. Pero wala na akong magagawa okay na yun. Kumbaga, nag-move on na ako, nag-try na ako may pag-relationship pero it didn't work. So, moving forward, ito na. Syempre, bago mag-graduation, 1 month before, ang dami nang inaasikaso, may practice na. Ito na ang plot twist na naman. So, I have this, hindi ko masabi, parang magkaaway kami. Parang hindi kami nagkakasundo. Talaga. Alam niyo kung bakit? Ito naman papasok si Jay. Ito si Jay, siya ang aking second boyfriend. Boyfriend number 2 that time. And buong school year ng grade 6, hindi kami magkasundo. Pareho kaming, pareho yung surname namin na nagsisimula sa B. So, lagi kami magkatabi. Okay? Pag alphabetical order, yung seating plan ng mga teachers kahit sa ang subjects, lagi kami magkatabi kasi nga, pareho kaming may surname na nag-start sa B. Tapos, lagi kami magkatabi. Tapos, hindi kami magkasundo at hindi talaga kami close. Tapos, ito pa ang catch. Crush pa siya ng best friend kong babae that time. Okay? So, lagi ko pa sinasabi to sa best friend ko, ano ba nagustuhan mo sa kanya? Parang naman siya sinto-sinto. Kasi actually, hindi siya nagsasalita gaano, pero nakakainis yung, pag nagsalita siya, may factor na parang naiirita ako, tapos naiinis ako. Ano siya, matangkad din siya, tapos payat. Tapos brownish din yung eyes niya. Brown eyes siya, kasi parang may lahi siya May konting lahi siya, kasi kung masasabi ko lang sa inyo yung name niya tsaka apelido niya, parang may pagka-American yung apelido niya. So, pogi siya. Pogi naman siya kung sa pogi. Kaso, hindi feeling ko that time kasi hindi ko siya masyadong type Kasi para siyang softy na boy. Kasi ako, mahilig ako sa medyo may angas na lalaki. Ganon. Pero mabango siya tignan. Mabango din siya sa amoy. Mabango yung mga pabango niya. Kasi nga, katabi ko siya, kaya naaamoy ko siya. Lakas niya magpabango. Mas malinis siya, OC siya. Kasi nga, pagka magkatabi kami, tas yung upuan pa kasi noon, nung elementary kami yung isang ganon, hindi pa yung may arm table, hindi pa ganon na solo-solo. Dati mag-share talaga kayo sa isang table na mahaba. Pati yung upuan nyo, magkatabi talaga na mahaba. So, sa mga millennials dyan, maintindihan nyo kung ano yung dinidescribe kong upuan at saka lamesa. So, ganun. Kaya talagang tabi kami. Kasi yun nga, inis ako sa kanya, hindi naman dahil sa linis niya sa katawan. May tono kasi yung bawat salita niya. Pag nagsasalita siya, parang ang sungit ng dating, parang ganun. Tapos, there's nothing wrong with being maarte. Lalo na pag malinis ka sa katawan, malinis ka sa paligid. Hindi naman yun yung issue doon. Walang issue, nagiging sensitive siya minsan. Nasungit niya, ganun. Tapos parang may pagkasuplado, something. Na parang, alam mo yung feeling na minsan parang ayaw niya ng katabi. Ganun yung nafe-feel ko that time. And, yun nga, may ganun kasi talagang lalaki. Yung parang sobrang linis sa katawan. Alam ko may term doon Nakalimutan ko lang kung anong term. Comment down below kung alam niyo yung term pag sobrang linis nung isang lalaki sa katawan. May term yun, alam ko. Nakalimutan ko lang. Tapos, parang, ang naging plot twist, bago mag-graduation, nung practice na, parang, ang bait-bait niya sa akin. May moment na parang, binibigyan niya ako ng baon niya, lalo na pag chocolate yung baon niya, binibigyan niya ako. Kahit ako, iniirapan ko siya, sinusungitan ko siya. Ngayon, ang ginagawa ko, syempre, binibigyan ko rin yung best friend ko na may crush sa kanya. Tapos parang bumait siya sa akin. As in, dati ang suplado dito
Tas, dati di ako masyadong kinakausap, pero nung magka-graduation na, tas practice na, lagi niya na ako kinakausap, tas lagi niya rin ako inaasar. Tas lagi niya rin ako tinatanungan. Lagi siya nagtatanong sa akin na, paano ba to? Hindi ko kasi alam to eh. Hindi siya ganun ka-brainy rin. Kumbaga parang sakto lang siyang estudyante. Masipag-sipag naman. Pero ikatanong siya sa akin, paano nakuha to? Anong English nito? Anong ganito, ganyan? Basta ako, ano tinatanong niya na sa akin. Kinakausap niya na ako ng maayos. Hindi katulad ng mga nakaraang na magkatabi kami. So ako naman, okay, sige. Kausapin ko na nga rin to. Tapos yun na, parang medyo naging close kami bago mag-graduation, bago mag-practice. Tapos, ang nangyari ganito, syempre, pag graduation na, yan na yung moment kasi na parang kailangan umamin ka na sa mga crush mo. Kasi syempre, magkakaiwalay na kayo, baka magkakaiba na kayo ng school. Diba? So, yun na yung moment na parang, oy, kailangan mag-confess na ako, try ko na kahit hindi ako magustuhan. Ganun na yung mga girls ng mga panahon na yun. Kahit na nakakahiya, may mga binibigay sila letters, ganun. So, as I mentioned nga, crush siya ng best friend kong babae that time. So, dahil lagi kami magkatabi, tas medyo close na rin kami ni Jay, gumawa yung best friend kong babae gumawa yung best friend kong babae ng letter at saka a small gift. Naalala ko parang keychain yata ang binigay niya. Keychain, tas may letter. Na yun nga, nag-aano na crush niya. Kasi baka nga mamaya, may chance naman. Baka nga may chance naman na, alam mo yun, pag nag-confess siya, baka may something, may mangyari. Or kahit walang mangyari, at least nasabi niya. And then, ako naman tong Bridge. So, pinandigan ko ang pangalan ko that time. Pero Mariz pa ang tawag sa akin, Mariz. Kasi yun yung first name ko eh. Dati Mariz pa, hindi pa uso ang Bridge noon or Bridget. Hindi pa nila ako tinatawag na ganun. So, pinanindigan ko lang yung pangalan kong Bridge ngayon. Nung time na yon, naging Bridge nila ako. So, ako yung nagbibigay ng sulat, tas chocolates, pagkain. Kasi nga, all out na yung best friend ko noon. Na parang, oh, sige, try ko na to. Ganito, ganyan. Kasi wala namang mawawala. So, ako naman, okay, sige. Kasi kami lagi magkatabi. So, ako yung may chance na makipag-usap sa kanya, magbigay sa kanya ng ganito. Pero, wala talaga akong ano sa kanya noon ha. Hindi ko siya type kasi nga, as I said, hindi ako mahilig sa lalaki na parang medyo maarte ng sobra. Or, hindi ko ma-explain ko ano eh. Parang malambot. Parang ganon. Tapos ayun, hindi ko talaga siya napapansin as, wala siyang, kumbaga, wala talagang kahit 1% na chance na magustuhan ko siya nang ako mauuna. Kasi nga, hindi ko nga type yung mga ganun. Mahilig nga ako sa maangas, sa medyo strong personality, strong ang datingan. Ganun ako. So, ito na nga. Lagi na namin ginagawa yun. Nagiging Bridge ako. Tapos minsan, pinagtatabi ko pa sila. Minsan, tabi nga tayo. Kunyari, ganun. Kasi yung best friend ko na yun, ang layo nung seating arrangement namin. Kasi, parang ang apelido niya yata nun, parang nag-start sa V or R, as I remember. Basta mga ganun, mga dulo-dulo na. So, ang nangyari, ito na yung moment. Bago mag-graduation, parang nagpa-practice na kami a week before the graduation. Parang, may time na ang nangyari ganito. Ito maganda tong story na to. Malungkot lang siya sa part na para sa best friend ko. Pero ang nangyari kasi is ganito. Nagdesisyon na yung best friend ko yung babae na yon na umamin siya. Tapos, ako naman, bilang kaibigan niya, na bilang medyo close na rin naman kay Jay, sabi ko, okay, gusto mo, sabihin ko na sa kanya na gusto mo siya makausap, ganyan, na pwede kayo maging mas friends pa. Parang gano'n. Nag-initiate naman ako. Tapos, nung panahon na yun, wala pa kasing cellphone, wala pa kasing, kahit text, wala pa. Phone lang. Talagang landline lang. Ngayon, mahirap pa ka talaga makipag-usap kapag nasa bahay ka na. Kasi talagang, yun yung moment na iisipin mo talaga yung crush mo eh. Kasi wala kang way nga eh, para ma-stalk siya. Wala ka ring way para makausap siya sa text or something. Kaya noon, medyo mahirap-hirap makipag-date noon.
Pero can still manage kasi magkikita naman kayo sa school, so make the most out of it kapag nasa school ka na. And then, yun na nga, yung time na aamin na siya, ang naging plot twist is si Jay ang umamin sa akin ng something. So, ang nangyari noon, kinuha niya yung landline number ko. Tapos, sabi ko, wala pa akong landline number. Kasi wala naman landline sa amin. Kasi walang landline sa amin noon, nandun pa ako sa mama ko. Landline, meron lang sa papa ko. Pero hindi ako masyadong pumupunta kasi sa papa ko that time. So, sabi ko, wala ganun. Tapos, isang araw, magkatabi kami. Tapos, ang nangyari ganito. Ito nakakatuwa to. Magkatabi kami, tapos, syempre may notebook. Yung notebook na yon, bigla siya may sinulat sa notebook niya. Akala ko nagdo-drawing lang siya. So, ako naman naikinig lang ganon sa teacher that time. Mabait ako estudyante ng grade 6. Kaya nga nasa top ako noon eh. Tapos, nagsusulat siya, busy niya. Akala ko naman talagang, seryoso tong estudyante na to ayos to Ganoon naman ako sa isip-isip ko. So, maya, in-slide niya yung notebook niya sa harap ko. Tapos may nakasulat doon na may sasabihin ako. Ano to? Baka crush niya na rin yung ayun yung nasa isip ko eh. Baka crush niya na rin yung best friend ko. Baka yun yung sasabihin niya sa akin. Tapos, reply naman ako. Notebook ko yun. Reply din ako dun sa niya. Kumbaga thread niya that time. Kasi, sabihin na natin thread yung notebook. So, continuation. Ang gamit pa niya na ballpen black. Tapos ako, ang gamit ko blue. Okay. Tapos, sulat ako. Ano naman yun? Ganun. Kasi pag nakipag-usap ako sa kanya, hindi ako malumana eh. Kasi nga, nung una, yung pagkakaibigan nga namin, nag-start sa inis kami sa isa't isa. Or hindi ko alam kung inis siya sa akin. Ako lang siguro. So, ano yun? Ano naman yun? Tapos, public niya. Mamaya na pagka-recess. Parang ganun. Tapos sabi ko, okay. Sige. Kasi nga, kami, focus kami ngayon mag-aral-aral, mag-quiz-quiz, ganyan-ganyan. Tapos ang recess na, syempre, dapat magkasama kami ng best friend ko babae. Sabi ko, mag-uusap po na kami ni sabi ko, baka may sasabihin siya ganun-ganun. Tapos yung best friend ko babae that time, siguro, meron din feeling sa kanya na parang mag-expect siya na, baka ito na, baka sasabihin niya about me, ganyan. So, ang nangyari, nag-usap na kami, punta kami sa corridor ng harap ng classroom namin. Harap ng classroom namin. Actually, yung corridor namin, wala siya yung parang may harang na gano'n eh, may harang na parang net. Tapos sa first floor lang naman kami. Tapos doon kami nag-usap, nakalin kami sa Hoy, para kung maaalala niyo yung kunento ko nung high school. Parang ganun yung datingan. Pero medyo magkalapit kami noon. Na, ano yung sasabihin mo? Tapos ang casual ko pa. Tapos maya sabi niya, may gusto na kasi kung babae. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sino naman? So, ang nasa isip ko baka si Ina to, baka yung best friend ko na to. So, parang kinikilig-kilig na ako para sa Ang ganda pa ng ngiti ko noon, naalala ko yun. Kasi nga, ang saya-saya ko, feeling ko, talagang magiging bridge na ako. Finally. Nasabi niya, kasi mag-graduation na eh. Syempre, wala naman siguro mawawala kung sasabihin ko na. Tapos, ang tagal niya pang sabihin, parang nahihiya pa siya. So, ang tagal pa naming parang nagkaanuhan. Ang tagal pa naming nag-usap. Ang tagal pa naming parang nagpilitan na, ano nga yun? Tapos, puro siya, teka lang. Wait lang. Puro siya gano'n. Tapos yun, sinabi niya na, alam mo, sorry talaga kasi hindi ko talaga gusto si ganito. Yun nga yung best friend ko. Kasi may iba talaga akong gusto. Tapos yun doon na medyo kumunot yung ulo ko na, bakit? Sino? Ganyan. Tapos sabi niya, ikaw talaga, parang gano'n. Tapos syempre ako, hindi naman nag-sink in kagad sa akin, parang nagtaka lang ako. Yun yung reaction. Talagang natural na reaction ng nagulat, nagtaka, parang nag-isip na bakit ako,
Totoo ba to? Parang gano'n. So, parang nahiya naman ako bigla. 'Di ba? Kahit na hindi ko siya crush, para syempre makaka-feel ka naman na para kang mahihiya or para kang mako-conscious na, ha? Hindi nga. Hindi pa ako naniniwala. Sabi ko, wag mo ako pagtripan. Tapos umalis ako. Hindi ko na siya kinausap. Parang, inano ko na, kinat ko na, umalis na ako. Tapos bumalik na ako dun sa upuan ko. Tapos yun nga, tinatanong na ako ng best friend ko. Sobrang ang sakit para sa akin yun. Kasi alam ko masakit para sa kanya. Kasi pag ako naging kaibigan ako, masarap ako maging kaibigan actually. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Alam niya na mga kaibigan ko, sigurado ko. Kung may ano dyan, pag dito, kung may kukontra dyan, bahala kayo sa buhay niyo. Pero hindi nga, masarap akong maging kaibigan. Kasi nga, masyado akong may-empathy na tao. Hindi ko masabi sa kanya that time. Pero sinabi ko pa rin. Kasi nga, kahit na mahirap sabihin, lagi ko sinasabi sa inyo, sabihin nyo pa rin. Lagi ko sinasabi yan sa mga previous podcast ko. Kahit na mahirap sabihin, sabihin nyo pa rin. So ako naman, medyo bumuelo lang ako, sandali lang, sabi ko. Kasi may sasabihin din ako sa'yo. Sabi ko, sorry talaga sa sasabihin ko Pero sabi niya kasi may iba na siyang gusto. Tapos hindi ko pa sinabi na ako. Syempre masakit yun. Nasasabihin ko kagad na ako daw gusto niya. Ganun. Tsaka hindi rin ako sigurado kung totoo ba pinagsasabi ng lalaki na to. Mamaya pinagtitripan lang ako na ito. Tapos medyo bumuelo pa kasi ko na nasabihin na ako mismo yung babae na yun. Kasi syempre mahirap yun na sa akin manggagaling. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko, hindi rin naman ako sure kung totoo ba yun. Mamaya sinabi niya lang yun kasi gusto niya lang tigilan siya ng best friend ko or something. Basta maraming pumapasok sa isip ko at nagiging careful ako sa feelings ng best friend ko. Kaya kumukuha ako ng tiyempo, bumuelo muna ako, kumbaga. Hindi ko basta-basta sinabi agad ng straight. Ganun. Pero alam ko mabait naman yung best friend ko na yun. Kaya maintindihan naman niya lahat yun kasi kilala naman niya ako. Tsaka mabait talaga yun. Sobra. Pag naalala ko siya, namimiss ko siya. Oo, kasi sobrang bait niya, sobrang hinhin niya, sobrang, alam mo yun, ang lumanay nun magsalita yung best friend ko na yun nung time na yun. So sabi ko sa kanya, may iba siyang gusto. Tapos medyo, makikita mo malungkot talaga yung best friend ko. Sorry talaga. Sabi niya, ba't ka nagsusorry? Hindi ka naman, wala ka namang kasalanan. Until, eto na, malapit na yung graduation day. Talagang syempre, yung best friend ko medyo malungkot siya. Pero at the same time, kahit pa paano, meron naman kasi siyang sa sarili niya, tanggap naman niya kung ano man yung, tanggap naman niya kung ano yung magiging resulta nung attraction niya sa isang tao. Tsaka mabait yung best friend ko na yun. Hindi ka makakaramdam sa kanya na pinaplastikan niya or something. So, shout out sa kanya. Hindi ko na siya makita sa social media Pero yun nga, parang kinabukasan na ng graduation day, or hindi naman kinabukasan, parang Friday, something. Next week graduation na, parang ganon. Si Jay na mismo ang nagsabi sa kanya. So, ako naman, hindi ako yung nagsabi sa best friend ko kasi hindi ko kakaya. Masakit kasi yun. Si Jay nagsabi sa kanya ang about me. Tapos, tsaka ako kinausap ng best friend ko na, ay, ikaw pala ba't di mo sinabi, ganon. Sabi ko, alam ko kasi masasaktan ka. Mahirap kasi yun sa part mo. Tsaka hindi ko naman siya gusto, sabi ko ganon. Tapos alam mo, sinabi ng best friend ko, okay lang, ano ka ba? Kahit na magustuhan mo nga siya, okay lang Kasi, una pa lang alam ko naman na hindi niya ako magugustuhan. So, ayun, sobrang hindi naman siya nagmamaganda ako, pero hindi ko rin alam ba't ako nagustuhan. Tapos alam mo yun nung time na yun, syempre magkatabi kami, papaalaman na. Sabi na ni Jay sa akin, sinabi ko na kasi ganito, ganyan. Medyo nainis pa nga ako sa kanya kasi sabi ko, ba't sinabi mo? Dapat ako magsasabi, bumubuelo lang ako. Sabi niya, wala. Ayoko rin kasing tag dito. Gusto ko rin kasi siya kausapin ng maayos. Yun nga, bilang lalaki daw, syempre, kailangan, sasabihin niya pa rin daw yung totoo. And naiintindihan ko rin naman yung part niya. Until yun na nga, sabi niya maniligo siya sa akin. Tapos parang sabi ko, hindi ko alam hindi ko sure kung
kung carry ba. Kasi matatapos na yung matatapos na yung school year, gagraduate na tayo, baka magkaiba na tayo ng school niya, hindi na tayo magkikita. Ngayon, okay lang. May maghintay pa rin ako. Sa nangyari, nung graduation day na, parang next week na, ganun, graduation day, yan, paalamanan na, may mga iyakan pa nun kasi syempre hindi mo na alam kung magkikita-kita pa kayo kasi nga baka magkakaiba na kayo ng school. So, ganun yung eksena. Ayun, si Jay naman that time. Ang pinaka-inano niya lang is yung landline number ko sa bahay. So, sabi ko, sige, since doon na ako sa Quezon City, sa papa ko, sige, bibigay ko na sa'yo. So, binigay ko sa kanya. Tapos, ayun nga, dinidiin niya pa rin yung ligaw thing. Okay, maniligaw ako sa'yo. Kahit malayo tayo, kahit tatawagan kita, ganun. So, sabi ko, okay, sige. Hindi ko pa nga siya masyadong gusto nun. So, no? Hindi ko pa siya gusto nun. So, lang. Sabi ko, okay, sige. Wala namang problema. Tapos yun na, after graduation, nagpaalamanan na, nagkuha na ng mga numbers, kung anong pwedeng tawagan, ganyan-ganyan. Tapos, bigayan na ng gifts, kung mayroong mga gifts sa each other, ganun pag graduation day. And then, syempre, dahil nga mag-high school ako sa Quezon City na, so, layo ko na, medyo malayo na ako sa Malabon. Malabon kasi yun eh. Ito na. Nagtuloy pa rin si Jay, syempre. Tinotoo niya yung sinabi niya na maniligo siya kahit na magkalayo na kami. So, tumatawag-tawag siya, through landline. And good thing, meron din silang telepono sa bahay. So, yun na, nung lagi kami magkausap sa phone, syempre ako medyo kinikilig-kilig na rin kahit di kami nagkikita. Tapos dumating din yung time na parang medyo na-fall din naman ako sa kanya. Tapos naging kami. Para kaming LDR. Naging kami. Tapos, alam ko, nagkita kami once lang nung kami. Hindi kami nakakapagkita ng palagi. Kasi nga, layo namin sa isa't isa. Pag nasa Malabon lang ako, yun, nagkikita kami. Kita tayo sa Teneros. Kasi yun, nung nagkuhaan ng card, ng mga credentials, yun, nagkita kami nun. Tapos, kami na yata nun, nagkita kami nun. Tapos, okay naman yung relationship namin. Lagi kami magkatawagan tuwing gabi. Naalala ko, 9 p.m. palagi ang start. So, phone pal kami. Diba? Phone buddies. Parang ganun. LDR. Ganyan ang datingan namin that time. And, sadly, hindi siya nag-last. Parang 2 months lang yata nag-break na kami. Kasi nga hindi na namin kinaya yung LDR. Kumbaga, halo-halo na eh. Pag LDR, trust issues, tas wala na kayong time sa isa't isa. Lalo na nung nagpasok ka na ulit, nung nag-ano na. Kasi summer nun eh. Tapos pasukan na ulit. Tapos school na, busy na eh, hindi na kayo makapag-usap. So sabi ko, wala na to, mahihirapan na tayo. Tigil na natin. Siguro, hindi talaga to para sa atin. Parang ganun. Kasi first year high school na. So, busy na kami sa kanya-kanya naming mga buhay. Kaya nag-break kami. Mga 2 months or almost 3 months, parang ganun. Ganun ang bilang ko. So, siya ang second boyfriend ko, si Jay. Yan. Si Jay. So, medyo napahaba na tong kwento ko. Okay. So, may next pa. Okay. So, andito na tayo sa next part. Actually, madami-dami akong naging boyfriend ha. Pasensya na. So, ito na yung sumunod. Ito na yung love life ko. Sumunod kay Jay. Ito naman, tawagin natin siyang D. Okay. So, si D, kababata ko siya. So, nakilala ko siya, grade 3 ako noon. Kababata ko siya doon sa hometown ng best friend kong, ng pinsan ko na best friend ko, yung best cus ko, si Nix.
Okay. So, makikilala nyo si Nix sa mga susunod na episodes kasi makakasama ko siya. Okay. So, pinsan siya ng pinsan ko. And then, matagal ko na siyang crush since nung kababata ko pa lang siya. So, ang nangyari sa amin is, parang nagkita kami ulit. Pumunta ulit ako doon, dumalo ulit ako doon sa lugar na yun. Tapos, syempre crush ko siya. Alam niya rin na crush ko siya. So, alam ko rin na hindi niya ako crush kasi nga, lagi niya ako tinutokso na baboy, biik. Kasi nga, taba ako nung grade 3 ako. Bachoy, ganyan. Ganyan ang mga tukso nila sa akin kasi mataba ako noon. Pero lagi nila, kasi doon sa hometown ng pinsan ko na yun, ang tawag kasi sa akin doon, Vaseline girl. Kasi nung panahon na yun, ang ganda-ganda ng buhok ko, sobrang itim, tas sobrang straight, tas ang kapal, tas mahaba. Kaya yun lang ang maganda sa akin nung mga panahon na yun, yung buhok ko. Yun lang siguro yung may pagpamalaki ko that time. So, ito na nga nangyayari. Ito, ikukwento ko lang to sa ayon sa naaalala ko. So, si D, crush na crush ko siya, as I said. Crush na crush ko siya noon. Tapos dati, nung bata pa kami, kasi medyo matanda siya sa akin, ahead siya sa akin ng ilang taon. Hindi naman sobrang ahead, pero mga 2 years lang, siguro 3. Tapos meron kaming isang pinsan kasi na parang nire-reto-reto rin sa kanya. Tapos yung pinsan ko na yun, mas maganda sa akin. Tapos hindi sila nagtuloy. Parang tukso-tukso lang kasi. Tsaka parang hindi rin siya type nung isang ate ko na yun, na pinsan ko. So, pero crush ko na talaga siya since pa. Kahit ng bata pa, kahit naiinis ako sa kanya, kahit tinutukso-tukso niya ako. Tapos yun, nung bumalik ako doon, parang hindi ko naalala kung birthday ng tita ko or something. Basta may celebration noon. Tapos yung bahay kasi nung pinsan ko dati, hanggang 4th floor yun. Yung 4th floor parang pinaka-rooftop. So, doon madalas kami tumatambay, mga bata. Mga teenagers. Doon kami madalas tumatambay. Tapos, nung moment na yun na parang may handaan, syempre parang reunion na rin kasi yung ibang pinsan namin nandoon din, yung ibang pinsan ni Nigi nandoon kasi lagi rin sila nakatambay ron. Yun yung time na parang nagkita kami ulit, tapos iba na kasi ako nun pumayat na ako nun, hindi na ako tapos pag girly na ako, hindi na ako katulad nung bata ako na mataba, sobrang taba. Medyo pumayat na ako nung time na yun. Tapos siya, siguro nasa tripping era siya nun. Kaya siguro na-tripan niya rin ako nun. Tapos, yun yung time na rin na umamin ako sa kanya na, alam mo, crush kita since nung bata pa tayo. Kaya medyo nainis lang ako sa'yo kasi lagi mo ako inaasar. Nagsimula siya sa asaran talaga. Tapos dati napapaiyak pa nga ako niyan kasi lagi niya ako inaasar. As in, talagang pag nakikita niya ako, trip niya akong asarin. Pero yun nga, sinabi niya rin sa akin, alam mo kaya sa trip asarin ako, kasi ang cute-cute mo nga, kahit na mataba ka, ang cute mo. Parang lagi kitang napapansin, ganun. Totoo nga, lagi niya ako napapansin. Tapos time na yun, parang nilalandi-landi niya na ako. Noong moment na yun, dumalo ako doon, na parang may gathering. Tapos, nagulat ako sa kanya, kasi alam ko naman na hindi niya ako gusto. Ewan ko, parang ang sweet niya sa akin nung panahon na yun. Tapos bigla niya ako kinis. Kaya yun yung first kiss ko. Alam din ng ate mo, girl. Huwag niyo nga gayahin nyo na sa mga first year high school dyan. Please. Wag. Pero yung kiss naman na yun, hindi naman yung kiss na sobrang tagal. Parang smack lang naman siya. So, ando kami sa rooftop. Naalala ko yun. Ang dilim pa dun sa taas. Hindi naman sobrang dilim. May ilaw naman. Pero, yun nga, nandun kami. Tapos may mga kasama naman kaming iba. Tapos nag-uusap kami ng solo. Nakalimutan ko na kung anong pinag-uusapan namin pero bigla niya ako hinalikan. Yun lang. First kiss. Kaya yun yung first kiss ko, si D. First kiss ko siya. Tapos third boyfriend ko siya. Tapos yun nga, syempre, yung kiss na yun, ibig sabihin, may something na boyfriend mo na siya, ganun. Kahit na nauna yung kiss, hindi na nanligaw, crush ko to okay na yan, hindi na kahit din manligaw, di naging kami na. Ito rin, naging LDR din. So, siguro mabot din siya ng months, tapos nag-uusap kami, landline lang din, as I remember. Tapos
Tas makakasama ko lang siya yan pag may mga happenings doon sa bahay ng tita ko. Pero pag wala, hindi ko siya makikita. Hindi kami nakikita na parang planned na, kunyari, magkita tayo sa ganito. Hindi ganun ni. Kasi takot, nung mga panahon na yun, syempre, takot ako maglalabas na mag-isa lang. So, wala pang ganun. Kaya ngayon kay Jayden, hindi nag-work. Kasi, umaga mahirap lumabas ng ganong edad na mag-isa ka lang. So, hindi pa uso yung meet up nun or eyeball nun. So, yun nga, naging kami. Tapos, end up, after ilang months, hindi niya na ako tinatawagan. Ako na yung tumatawag palagi, tapos lagi na siyang wala. Parang umiiwas na siya, ganun. Tapos parang, pagka tumatawag ako, kahit na alam ko naman na nandyan siya, sasabihin niya sa kuya niya na, wala siya, ganito. Sabihin niya, wala, nasa Bulacan, gano'n. Kasi madalas nasa Bulacan siya eh. Tapos, one day, wala kaming closure nun. Kaya nga masakit yun eh. Kaya masakit yung part na yun eh. Kasi one day, nalaman ko na meron na siyang girlfriend sa Bulacan. So, yak ako na yak nun. Kasi walang closure. Hindi man lang niya sinabi sa akin na ayaw niya na sa akin. Or tigilan na namin kung ano meron kami. Or kung ano yung nangyari sa amin. Kalimutan ko na walang ganun. Walang closure talaga. Kaya every time na nakikita ko siya nun, ang bitter ko. Kasi nga, hindi man lang siya nag-sorry. Hindi man lang siya nag-explain, hindi man lang, kahit nasabihin niya sa akin sa mukha ko mismo na ayoko na sa'yo, ayoko na ng relationship na to, nabigla lang ako, mayroon na ako ibang gusto, mayroon na akong iba, kahit man lang ganun. Kasi, alam mo yung feeling na parang matanggap niyo yung katotohanan na kahit masakit siya, at least alam mo, hindi ka nangangapa. Kasi mas masakit yung parang bigla na lang siyang nawala eh. Yung ghosting, kumbaga. So, that's the first ghosting na na-experience ko. Na bigla na lang siya nawala, bigla na lang nalaman ko na meron na siyang iba. Ang sakit nun. Kaya, sa mga boys out there, diba, kung ayaw nyo na sa babae, sabihin nyo agad. Diba? Alam ko masakit, mahirap sabihin, pero wala kayong magagawa eh. Kasi, kumbaga freedom na rin yun for the both of you eh. Diba? Pinasok mo yung relationship na yun, and kung gusto mong lumabas sa relationship na yun, ayusin mo rin. Kasi yung feelings ng tao, hindi naman yan laruan lang. 'Di ba? Na kapag ka nagsawa ka na ayaw mo na, tapos na. So, hindi ganun yun. So, it applies also sa mga babae ha, na nang ghost or hindi rin kaya makipag-usap sa ex nila about it or wala ring courage to be honest. Sa lahat yan, lalaki, babae. Same. So, accountability kasi to eh. So, syempre, pag maayos mong nakuha yung relationship, dapat maayos ka rin nalalabas doon sa relationship. Kapag maayos mong niligawan ang babae, syempre, dapat maayos ka rin aalis sa relationship na yun. So, vice versa lang. And, lagi nyo tatandaan na kung ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo, pwede rin bumalik sa inyo someday. So, yun na lang sana ang mindset. Always remember, maging accountable kayo sa feelings ng nakarelasyon nyo. Kasi in the first place, kayo rin naman ang nanggulo sa kanila eh. Ginawa nyo sila, niligawan nyo sila ng maayos, sinagot nila kayo ng maayos, minahal nila kayo. So, siguro naman, deserve din nila ng explanation kung ayaw nyo na sa kanila. So, mahirap yun sa part nila. Kaya ako, nung time na yun, sobrang bitter ko. Pag nakikita ko siya, ang sakit talaga. Parang minsan, gusto ko siyang sapakin. Alam mo yung feeling na ganun. Na may time pa nga na sobrang nalasing ako nung nandun siya. Kasi nga, bumabalik yung ginawa niya sa akin na, bigla ka nawala. Tapos ngayon parang wala lang sa'yo. Diba? Makapalam mo ka. Hindi, naiinis pa rin ako hanggang ngayon. Sorry. Oo. Pag nakikita ko siya ngayon, wala na, syempre. Kasi matured na ako eh. Pero dati, pag nakikita ko siya, bubuisit talaga ako sa kanya. Kasi nga, for me hindi pagkalalaki yung ganun. Nakakabawas ng pagkalalaki yung, sa paningin ko bawas na bawas yung pagkalalaki mo sa akin kapag hindi ka accountable sa mga bagay. Katulad na lang ng pagiging honest. 'Di ba? At pagiging matapang, yung, taking the courage to tell the truth. Kasi pagkalalaki yun, hindi makakabawas ng pagkalalaki mo yung umamin ka na ayaw mo na sa isang babae. Hindi yung papalitan mo na lang siya bigla na parang, basura na lang.
basura na lang yung babae na tinapon mo na lang bigla. Walang feelings yung babae. Di ba? Syempre, ang daming mararamdaman ng babae yun. Self-esteem, lalo na nung time ko na yun. Kasi feeling ko, ang pangit-pangit ko. Kadiri na ako. Kasi nga, ginanon niya ako. Tas may iniisip ko pa, baka mas maganda nga yung kasi ine-explain din ng ibang friends namin na maganda yung niya ngayon, yung girlfriend niya ngayon, ang layo-layo sa'yo. Boyish nga ako, di naman ako pala ayos, di rin naman ako ganun ka-feminine tignan. So, ang laki ng self-esteem ko, ang laki ng nabawa sa self-esteem ko. Yung confidence ko, walang-wala talaga nun. Talagang na-broken hearted talaga. Talagang broken ako nun. So, yun nga, ang advice ko lang sa mga lalaki, lagi nyo rin sanang isipin kung ano yung mafe-feel ng babae. Kung na-fall out of love na kayo sa kanya, it's better to say it. Kung ayaw ng babae, wala siyang magagawa. Kahit pa pilitin ka niya, wala na rin siya magagawa. Pero actually, minsan, yung mga babaeng ganon, nagtatry na lang yun na baka mamaya pwede pang maayos, kaya pa. Pero later on, marirealize din naman nila na talagang wala na. So, hindi naman magpipilit ng sobra ang mga babae. So, ganun lang sana. Alam ko mahirap minsan i-explain, mahirap gawin, mahirap maging honest, pero still try. The communication is really important kahit sa ang aspeto pa ng buhay. So, wag kayong mag-ghost. Diba? Kahit text nga lang, sabihin nyo na lang sa text or phone. Or kahit ipasabi nyo na ayaw mo na, sige. Diba? Medyo katanggap-tanggapan ako kasi dati wala pa namang chat Wala pa rin text noon, no panahon namin na yun. So, landline lang talaga. Telepono lang. So, pasabi nyo na yun. Okay, mag-ano kayo ng letter. Magpabigay kayo na ayaw mo na. Kahit ayaw ko na, break na tayo. Diba? May iba na akong gusto. Kasi it says it all na Pag sinabi mo may iba ka ng gusto, pag ayaw mo na, explanation na yun. At least alam ng tao na wala na talaga siyang aasahan. Malinaw na sa kanya kahit papano. Kahit na minsan hindi rin niya alam or makuha yung explanation na gusto niya or marinig yung explanation na gusto niya. Well, at least meron siya pangahawakan na titigil na siya sa pag-asa na baka pwede pa, di ba? Kaya still make a way para sabihin sa kanya yung totoo. Kasi dati nga, nung nag-umpisa pa lang kayo, nung in love ka pa, you have many ways para lang makakonect sa kanya, para lang sabihin at paramdam sa kanya na mahal mo siya, na gusto mo siya. Diba? Nung nanunuyo ka pa lang, diba? Ang dami mong paraan. Pero pag ayaw mo na, wala ka ng paraan. So, hindi maganda. It's a no. So, be a man. Kung babae ka man, be a woman na, alam mo yon, kayang harapin yung mga ganyang issues. At kayang harapin kung ano yung pinasok niya. Kayang labasan yung sitwasyon na pinasok niya. Kasi, meron kang masasaktan na tao So, kahit na hindi mo na maibsan yung sakit, kasi nga normal naman yon na talagang makakasakit ka dahil ayaw mo na Pero at least, 'di ba? Binigyan mo ng chance yung tao na makapag-move forward na sa buhay niya at tinuturuan mo na siya that way na wag na magkaroon ng pag-asa sa relationship niyo na yon. 'Di ba? Kasi ang pag nasaktan naman ng tao, 'di ba? Meron lang healing part, meron lang healing process, pero for sure lahat naman tayo makaka-move on. So hindi naman laging sakit at hirap ang magi-stay sa buhay natin. So, I think that will be all for this episode. Marami pa ako ikukwento pero sa next episode na kasi medyo napahaba na to. So, for part 2, okay, I will be uploading the part 2 siguro next time. And I hope na naaliw kayo or medyo nalibang naman kayo sa kwento. And if you have any questions, if you want to share your story too, okay, don't hesitate to
send me an email. Okay? Lagi yan nakalagay, nakapin na yan sa Facebook ko, sa Instagram ko, and sa TikTok. So, dito rin sa YouTube, makikita nyo rin yung link ng mga accounts, mga social media accounts. So, if you want to share some stories, you can also share it. And comment down below if you want to talk about something. If you have questions, feel free. Don't hesitate, guys. I hope na next episode, andyan pa rin kayo. So, stay tuned. And again, I am Bridge for Beyond the Bridge. And always remember, keep moving forward one bridge at a time. Oh, may nakalimutan pa ako. Okay. So, please share it with your friends. Share this podcast. Share my YouTube channel. Share this video. Don't forget to subscribe, to like, and comment to this video. So, thank you so much sa lahat ng nanood at nakinig. And again, I am Bridge for Beyond the Bridge. And always remember, keep moving forward one bridge at a time. Goodbye!